Sa nakalipas na 47 taon, ang oras ang pinakamaasahang sandata ng Islamikong Republika. Bawat krisis na hinarap ng rehimen, nabuhay ito sa pamamagitan ng paghihintay. Tingnan mo ang hostage crisis noong 1979 at 79 tumagal ito ng 444 na araw. Tingnan mo rin ang 8 taong digmaan ng Iran at Iraq, kung saan nagtagumpay ang rehimen laban kay Saddam sa pamamagitan ng pagtitiis. Ganon din ang ginawa nila sa bawat negosasyon tungkol sa kanilang nuclear program. Ang layunin nila ay maghintay hanggang sa mapagod ang mga Amerikano. Sa bawat labanan, militar man o diplomatiko, alam ng Islamikong Republika na mas marami silang oras kaysa sa mga kalaban nila. Sa kasamaang palad para sa IRGC, nagbabago na ngayon ang sitwasyon at nagbabago ito dahil sa blockade ng US. Kita mo, sa planong pangkapayapaan na isinumitay lang ng Iran sa Estados Unidos, 2 araw nang nakalipas, hinihiling ng rehimen na alisin ang blockade sa loob ng wala pang 30 araw. Yun ay dahil hindi talaga kakampi ng Iran ng oras pagdating sa pagkakalugmok ng kanilang ekonomiya. At iyan ang dahilan kung bakit, bago natin tingnan ang planong pangkapayapaan na ipinadala lang ng Iran sa Estados Unidos at lahat ng bagong detalye na natutunan natin kahapon, tingnan muna natin kung gaano na talaga kalala ang sitwasyon sa loob ng Iran at kung paano nauubusan na ng imbakan ng rehimen para sa langis na kinukuha nila mula sa lupa. May mga palatandaan nagsisimula ng unti-unting maapektuhan ng US naval blockade ang mainland ng Iran. Nagbabala ang tagapagsalita ng Ministry of Industry, Mine and Trade ng Iran na mag-ingat sa pagbili ng sasakyan dahil ang pagtaas ng presyo ay dulot ng manipulasyon sa merkado at walang batayang pang-ekonomiya. Kinumpirma rin ng parehong opisina ang planong pag-angkat ng sasakyan. Nagsimumula na ring bawasan ng Tehran ang produksyon ng krudo ng mas maaga para hindi mapuno ang imbakan, imbes na hintaying mapuno ang mga tangke. Ayon sa isang mataas na opisyal, ginawa ito bilang pag-iingat. Napilitan ang sektor ng langis mag-adjust dahil sa mga taon na mga sanksyon at pagsasara. Ngayon, kaya na ng mga inhinyero na patigilin pansamantala ang mga balon nang hindi nasisira sa pangmatagalan. At mabilis din nila itong napapagana muli. Ayon kay Hamid Husseini, tagapagsalita ng mga export ng langis, gas, at mga produktong petrochemical ng Iran, may sapat na karanasan ng industriya kaya hindi ito nababahala. Ngayon, karaniwan na nating makikita sa video na ito na anumang balitang mula sa Iran ay magmumukhang hindi sila desperado. Kaya kailangan nating magpokus ng mas kaunti sa sinasabi ng mga opisyal at mas bigyang pansin ang kanilang mga ginagawa. At ang katotohanan na nagsimula ng bawasan ng Tehran ang produksyon ng krudo. Sa madaling salita, hindi sila nagpapalabas ng lanis mula sa lupa dahil nag-aalala sila na maabot ang limitasyon ng imbakan. Kapag nangyari yon, maaaring masira ang mga infrastrukturang itinayo sa paligid ng mga balon ng langis. Kung kailangan nilang isara ang mga balon ng langis, ibig sabihin nito ay maaring maging napakahirap na paandarin muli ang mga ito. At gaya ng alam ninyo, may Operation Economic Fury na patuloy na isinasagawa. Iyon ay tumutukoy sa mga parusa at pag-freeze na ipinapataw ng US Treasury Department sa mga pondo ng Iran at mga kumpanyang Iranian o mga kumpanyang tumutulong sa Iran. Ngayon, bago natin talakayin kung kumusta ang takbo ng operasyong yon, isang mabilis na paalala lang sa lahat na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong talaga ito sa amin sa YouTube algorithm. Karaniwan, hindi yan pabor sa mga paksang may kinalaman sa digmaan na tinatalakay natin. Ngayon, malaking balita ang mga digmaan. Layunin naming panatiling updated kayo sa mga kaganapan sa mundo. Kaya i-like at mag-subscribe na sa ibaba. Balikan na natin ang Operation Economic Fury. Ngayong umaga lang, nagbigay ng panayam si Sekretaryo Besant. At ito ang sinabi niya tungkol sa kung paanong takbo ng operasyon na yon. Pakinggan ninyo. Maari mo ba kaming bigyan ng update tungkol sa ekonomikong paghihigpit na inilalagay ninyo sa Iran? Gusto niyo pa bang magpatupad ng mga secondary sanctions o sanctions laban sa Iran o sa sinumang nakikipagnegosyo sa Iran? At Maria, paalala lang na nagsimula ito nitong nakaraang Marso dahil sa utos ni Pangulong Trump tungkol sa max pressure. 3 linggo na ang nakalipas, inutusan ng Pangulo ang Treasury at ako na simula ng mahigpit na hakbang sa ekonomiya. Kung isipin mo, para tayong tumatakbo ng marathon nitong nakaraang 12 buwan at ngayon ay nag-sprint na tayo papunta sa finish line. At masasabi ko sa iyo na sinasakal na natin ang rehimen at hindi na nila kayang paswelduhan ang kanilang mga sundalo. Ito ay isang tunay na ekonomikong blockade at nararamdaman ito sa lahat ng bahagi ng gobyerno.
Lahat ay nagtutulungan. Ito ang blockade na ginagawa ng ating dakilang hukbong dagat. Walang barkong nakakapasok at pinalakas pa natin ang presyon sa sinumang sumusubok magpadala ng pera papuntang Iran para tulungan ang IRGC. Tiwali ang institusyong ito, matagal nang nagnanakaw sa mga Iranian. May pera sila sa ibang bansa na natuntun na namin at patuloy naming susundan. Iingatan namin ang mga ari-ariang iyon para sa mga mamamayang Iranian matapos ang laban na ito. Binanggit din niya kung paano sinira ng Iran ang sarili nang simulan nitong atakihin ng mga bansa sa Gulpo, lalo na ang UAE. Dahil ang UAE ay isang bansang handang magbulag-bulagan nung ginagamit ng IRGC ang mga kumpanya o shell company sa loob ng UAE para makaiwas sa mga parusa. Pero matapos magpakawala ng Iran ng 2,000 missiles at drone sa UAE noong digmaan, hindi na handang magbulag-bulagan ng mga opisyal ng UAE ngayon. Ngayon, napaka-proactive nila sa paghahanap ng Iranian accounts at ini-freeze agad ang lahat ng pera doon. Narito ang update mula kay Sekretaryo Basant. Pakinggan ninyo. Nagkamali talaga sila ng kalkulasyon nang marahas nilang bombahin ang mga kapitbahay nila sa Gulpo. At bilang tugon, ang mga kapitbahay sa Gulpo na masasabi kong medyo maluwag sa pagpapapasok ng pera ng Iranian IRGC at pera ng rehimeng Iranian sa kanilang mga sistema ng bangko ay naging napakabukas sa pagbibigay ng impormasyon. Lumapit sila, ibinigay ang detalye at pinayagan kaming i-freeze ang mga ari-arian. Kaya ang IRGC ay pinapanood ang kanilang mga nakaw na ari-arian sa loob ng maraming taon, dekada, sa loob ng 47 taon na na-freeze at mabilis na nawawala. Nagpasya ang UAE na hindi para sa kanila ang OPEC. Kadalasan, bumabagsak din ang mga monopolyo dahil sa sarili nilang bigat. Maria, pwede natin itong pag-usapan ngayon o mamaya. Pero nagbibigay ito sa akin ng pag-asa na ang presyo ng langis matapos ang sigalot ay mas mababa kaysa noong nagsimula ito. O nung simula ng taon o sa alinmang punto noong 2020 o 2025. May tagas sa sistemang ito na patuloy ginagamit ng Iran para mapahabang buhay ng kanilang ekonomiya. At ang tagas na yon ay ang hangganan ng Iran at Pakistan. Gaya na nakikita ninyo sa clip sa inyong screen, maraming truck at motorsiklo na nagdadala ng langis o iba pang mga kalakal mula sa isang panig papunta sa kabila. Ito ang paraan ng Iran para iwasan ang blokadang pandagat ng US na humadlang sa kanilang kalakalan, pag-export at pag-import. Ngayon, medyo nakakalito ito dahil isipin mong kakampi ng US ang Pakistan, lalo na't malaki ang naitutulong ng Estados Unidos sa kanila. Dito, pera ang nanginibabaw sa lahat. Ang Pakistan ay parang diktadurang militar. May civilian government sila pero mahina ito. May bahagi ng militar na kumokontrol sa ekonomiya at mahalagang bagay. Sa kasamaang palad, malaki ang kinikita ng militar sa lahat ng smuggling sa hangganan ng Iran at Pakistan. At malamang, kaya ito nangyayari. Ngayon, tinanong si Pangulong Trump tungkol dito dahil naging malaking balita na ito. Kung tutuusin, parang tinutulungan pa ng US ally na Pakistan ang Iran, kahit layunin ng US na pahirapan ang ekonomiya nito. Pakinggan mo ang sagot niya, hindi ito maganda. And are you aware of it? There's a vicious being. I know it. Oh, ayos ako. May binary check ako. When you go Pakistan, Malakay ang respeto ko sa Pakistan, kay Field Marshal at kay punong ministro. yeah, I know that. Ngayon, may positibo naman dito. At yun ay napakalit pa lang ng tagas na dulot ng smuggling na ito. Hindi kayang palitan ng Iran ang na-export ito dati gamit ang mga oil tanker na kayang magdala ng 2 milyong bariles ng langis sa isang biyahe. Imposibleng mapalitan ang dami ng langis na yon gamit lang kotse at motorsiklo sa isang pasada. Kailangan mo ng 17,000 motorsiklo na may tig-5 galon na timba mula Home Depot. 17,000 lang para mapalitan ng isang tanker. Kaya oo, may tagas. Pero sana maliit lang ito kumpara sa kalakalan na ginagawa ng Iran sa dagat. Ngayon, tututok naman tayo sa negosasyon. Mukhang may ilang detalye na tungkol sa bagong planong ipinadala ng Iran sa Estados Unidos. Bago tayo pumasok sa mga detalyeng yon, may paalala lang dito.
Lahat ng detalye na nakukuha natin ay galing sa media ng Iran. Kaya isang bagay na kailangan nating tandaan ay ibabahagi lang nila ang mga bagay na pabor sa Iran. Hindi nila ibabahagi ang mga bagay na negatibo para sa Iran. Ibig sabihin, hindi nila tatalakayan ang mga konsesyon na alok ng Iran. Sa tingin ko may konsesyon sa peace plan. Pero wala sa mga impormasyong meron tayong nagsasabi nito. Heto ang mga detalye. Ayon sa mga source, ang plano ng Iran ay may 3 yugto at layunin ay gawing ganap na pagwawakas ng digmaan ng tigil putukan sa loob ng 30 araw. Layunin nitong magtatag ng pangakong di pagsalakay kasama ang Israel para matiyak na hindi na muling babalik sa digmaan at matigil ang labanan sa buong gitnang silangan. Sa tingin ko, ito ay tungkol sa Lebanon at digmaan ng Israel laban sa Hezbollah. Magpapatuloy tayo. Sa simula, dahan-dahang bubuksan ang Strait of Hormuz at aalisin ng US ang harang sa mga pantalan ng Iran. Maaring pangunahan ng Tehran ang pagtanggal ng sea mine. Ang ikalawang yugto ng panukala ay nagsasaad ng pagbabalik ng Iran sa pagpayaman pagkatapos ng itinakdang panahon sa 3 tuldok, 6% alinsunod sa prinsipyo ng zero storage. Bahagi ng plano ng US at Israel ang hindi pag-atake sa Iran at kaalyado nito kapalit ng pagpigil ng Iran sa paglusob. Tinututulan ng panukala ang pagbaklas ng nuclear infrastructure o pagsira sa pasilidad ng Iran. Kasama sa pag-alis ng sanctions ang unti-unting pagpapalabas ng frozen funds. Sa ikatlong yugto, iminungkahi ng Tehran ang estratehikong dialogo sa mga kapitbahay na Arabo at ang pagbuo ng sistemang pangseguridad sa buong gitnang silangan. Hindi ito lahat ng detalye. Naghuhula lang ako, mga konsesyon ng Iran ay hindi kasama dahil galing sa Iranian media ang detalye. Mahalagang tandaan na ang panukalang ito ay nangangahulugan ng pagsang-ayon ng Iran sa zero enrichment sa isang takdang panahon. Ngunit hindi pa natin alam kung gaano ito katagal. Sa mga nakaraang negosasyon, gusto ng Estados Unidos ng 20 taon na limitasyon, habang 5 taon lang ang nais ng Iran. Maaari nating ipalagay na ito ay nasa gitna, pero hindi natin alam kung gaano nga talaga ito katagal. Ngayon, isa pang kawili-wiling punto dito ay tinatanggihan ng Iran ang pagbaklas ng mga nuclear facility na mayroon ito. Gusto ng Estados Unidos na isama ng Iran ang pagtigil sa muling pagtatayo ng nasirang nuclear facility. Sa huli, mahalaga rin ang ikatlong yugto. Kailangan pa natin ng detalye rito dahil sinasabi ng Tehran na gusto nilang makipag-usap sa mga kapitbahay nilang Arabo. Yung mga inatake nila, mga 30 araw lang ang nakalipas. Pero ngayon gusto nilang makipagtulungan sa kanila para bumuo ng isang sistema ng seguridad na makakapagprotekta sa gitnang silangan. Samantalang sa totoo lang, ang Iran ang siyang naglalagay sa panganib sa lahat ng tao sa gitnang silangan. Pero gayunpaman, ito lang ang mga detalye na meron tayo. At muli, kailangan nating tandaan na galing ang mga ito sa Iran. Hindi nito masasaklaw lahat, pati ang konsesyon ng Iran. Ito ang pahayag ni Pangulong Trump kahapon tungkol sa panungkalang ito. Pakinggan ninyo. Hindi pa, tinitinan ko pa lang dito sa taas. Oo, ipapaalam ko sa'yo mamaya, pero... Kadapi, sinabi mo, baka mas mabuting huwag kang makipagkasundo. Hindi ko kailangan gawin yon. Hindi ko sinabi yan. Ang sabi ko, kung aalis tayo ngayon, aabutin pa ng 20 taon bago sila makabangon ulit. Hindi tayo alis ngayon. Gagawin natin to para di na kailangang bumalik sa loob ng 2 o 5 taon. Sinabi mo rin kagabi na. Ipinaliwanag nila sa akin ang kasunduan at ibibigay ngayon ang eksaktong mga salita. Nag-tweet din siya na susuriin niya ang planong pinadala ng Iran. Pero sa tingin niya, ay hindi ito katanggap-tanggap dahil hindi pa nagbabayad ang Iran ng sapat na kabayaran para sa mga ginawa nila sa sangkatahuhan at mundo sa nakalipas na 47 taon. Salamat sa atensyon. Nabanggit din niya ang padalis ng natitirang misil ng Iran. Pakinggan ninyo ito. Tingnan ninyo, parang 85% ng kakayahan ng Iran sa paggawa ng mga misil ay naalis na. Tama. Lahat ay nakuha sa pananaw na ito. Isang magandang lihim na aalisin. Gusto ko talagang alisin ito at maging simula nila para magsimulang muli. Gusto ko talagang alisin. Para maintindihan ang asal ng Iran ngayon, kailangang balikan kung paano ito nakarating sa kasalukuyang kalagayan. Hindi lang ito nangangahulugang bumalik tayo sa 1900 at 79 nang maganap ang Rebolusyong Islamiko. Kailangan nating balikan ang panahon ng paghahari ng dinastiyang Qajar sa Iran noong ika-19 na siglo para makita kung paano nakakaapekto pa rin ang mga desisyon ng mga pinuno noon sa Iran ngayon. Ano mo ba kung ano? Iyan ang ginagawa namin sa multi-part podcast namin kakalabas lang ngayon. Kung interesado ka sa kasaysayan ng Iran at kung paano tayo napunta sa kasalukuyang kalagayan,
Siguradong panurin mo ito. Mapapanood mo ito sa pamamagitan ng pag-click sa mga link sa description o kaya naman ay panuurin mo ito sa pamamagitan ng pag-click sa end screen sa iyong screen. Basta i-click mo lang ang video na nasa screen mo.